May gulo kasi akong nakikita. Pag hindi niya naiayos yan, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Sino ba ang vice president, di ba? Yun yun. Pakinggan po natin itong hula na to ni Jovi Vergara. Yung hula na to, sinasabi niya dito na posibleng hindi matapos ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino. May papalit sa kanyang babae. Yan po ang pakinggan natin dito sa hula na to at magbigay po tayo ng reaksyon mamaya at magkukomento po tayo dito sa mga hula ni Jovi Vergara. Napakagaling manguhula ito, celebrity manguhula to siya. Magaling. Pero bagong lahat, panuorin muna natin yung hula niya. Na ayon nga sa kanya dito, hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino kapag hindi siya magbago. Tingnan natin. Top 10, top 10 na 5. Kasi gusto ko makita talaga ang saan papunta. Pero sa akin, ang dami ko nang nakikita sa panaginip ko na talagang ang kalangitan mapupuno ng parang mga apoy na bumabagsak sa tao at ang dami-dami nagtatakbuhan. So, devil card, so ito yung natin, may mga papasok pa. Sabihin may mga makikisaw-saw pa. So meron pang devil card, sabihin meron pang mga imis na manahimik, medyo mas palalawakin pa. Maging vigilante siguro muna. Condition din ng isang parang pagdating ng isang lalaki na parang siya magiging sentro ng kaguluhan din. Itong lalaking ito na medyo may posisyon, medyo kilala ka na parang siya magiging hudya. Napapasok na talaga ang yung kaguluhan. Ha? Malungkot kasi medyo nakikita ko ang daming dadanas, ang daming mga problemang darating. Sana masolusyonan sa loob ng 2 buwan. Sana sa loob ng 2 buwan. Kasi dito, ang takbo ng mga kaguluhang ito, tumatakbo ng 2 buwan. Pero kapag hindi na iayos itong usapin, magpapatuloy siya hanggang 2 taon. Kasi talagang nakasulat na mangyayari ang mga kaguluhang ito. At after nito, ang isang pagbabago. No? Magiging maayos. Kumbaga parang not reset, parang rebirth ng mundo, ating global economy, maapektuhan yon. Magkakaroon na rin ito gaya ng medyo pag-hold ng mga, siguro yung mga oil, yung mga something. At ito pang pangit na nakikita ko, yung buong mundong kadiliman, kabalutin ng kadiliman, kumbaga blackout, darkness, yung ating mga electricity, yung mga power shut, magsha-shutdown. Kung sakaling maapektuhan ang ekonomiya ng mundo at sana maraming magnanakaw. Ano mangyayari sa bansa natin? Sa dami ang magnanakaw. Sa card, dito, kung mangyari man yon, galit ng tao, mga sakit, yan ang magiging problema natin may mga Pilipino ako nakita magsisibalik ng bansa. Meron mga nakikitang tiga ibang bansa magmamigrate ng Pilipinas. Parang hindi naman maganda mangyayari, pero parang ang Pilipinas parang magiging bukod tanging takbuhan, kanlungan ng ibang mga bansa. May makakaranas tayo na may mga tao migration. Open tayo sa ganyan. Diba? Open society. Oo. Sa Pilipinas. Alam naman natin, may sariling eksena yung mga leaders natin, no? May impeachment sa Congress. Anong role ng impeachment dito? Baka nga hindi nga yung impeachment na yun. Dito sa card ko, binubuhay na naman. Nagdidribble. Diba? Oo, nagdidribble sila. Pasahan nga sila ng bola Diba? Para tuloy ang lumalabas sa impeachment, muro-muro na. Ngayon, malaki ang pagkakataong tumakbo. Tumakbo alin? Isara bilang presidente by 2028. Tingin mo mapapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili, pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. At medyo isa sa mga nakikita ko dito, yung dating senator, parang lumulutang yung pangalan ni Tito Soto, no? Lumulutang. Tapos may isa ring babae na parang ginugroom, o kaya pwedeng sinasuggest, pwede rin naman si Amy Marcos. So dalawa yan, either si Tito Soto o si Amy Marcos. Anong stars o parahay pa? Tuloy pa rin naman siya. Pero alam mo pwede siyang tumakbong vice president. Pero malayo pa ang president. Hindi, sabihin may chance na ganun ang maging papel niya. Pero kasi din dito sa Baraha, yung obligasyon niya as parang kung ano yung problema, kung saan yung ingay, doon siya. Papulis. Nanawag po ang gera sa Europe. Di ba sabi ko may 2 pang dadamay o 4 na bansa? Sasali pa? May sasali. I hope hindi mangyari.
hindi matatapusan ng taon na ito, meron pang May mangyayari. baka sana hindi sumiklab yung war talaga, no? Actually war na nga yan eh, no? Hindi lumaki kasi may nakikita na baka pumasok na ang World War III talaga itong December na ito, pero Sana wag mangyari. sana mali ako, Sana. no? Uy, meron pa tayong bagyo COVID. na nakikita. COVID, magiging parang may nakikita pa rin naman ako mga virus na darating at mukhang napapasok naman tayo sa tinatawag natin mga vaccine na naman kasi may bagong virus. So, although hindi magkakaroon ng lockdown, no? Kasi hindi nakakayanin ng bawat mundo yan. So, parang hahayaan ng virus na yun pero mga vaccine. Depende sa inyo kung gusto nyo magpa-vaccine. And then, bagyo, kakaroon pa tayo. Parang may papasok na matitinding dalawang bagyo. Magkukos pa rin ng siyempre, pag sinabing bagyo, hindi ko na kailangan mo sabihin kung babaaw o hindi. Metro Manila, ma-apekto ba Metro Manila? Maapekto ng Metro Manila pero yung nakikita ko naman kaya pa rin naman natin ang ano ko lang dito yung lindol. Nararamdaman ko ang lindol sa July. So meron tayong may lindol. I hope medyo hindi ganun kalakasan pero parang nasa 6 and 7.5. So, Joey, 6 and 7. Malakas yung saan yan? Pwede siyang pumasok sa, may naramdaman ako sa Metro Manila at mga bandang may konti sa Samar, Mindanao, may nararamdaman ako sa Cebu, meron sa Bohol, meron. Parang mga, yung buwan ng hindi ko lang, I hope so July kasi yung nararamdaman ko, pero mostly ang lindo na nararamdaman ko, tulog ang mga tao. Madaling araw ang ibig ko sabihin. Takot yun. Ayun nga, di ba sabi ko nga, mas gustuhin ko ang hindi matuloy, magdasal. Ako dinadasal ko na huwag na lang mangyari sa Pilipinas, baka hindi natin kayanin. Pero, ulitin ko, it is a study by science. Napag-aralan lang yan. Na meron darating talagang big one. At kailangan nyo maghanda sa big one na yun. Hindi na kailangan i-predict ko yan. Kung sino man sinasabing manguhula. Nako, na-establish na yan. Alam yan ng mga pillbox kung kailan para. Hindi nila alam kung kailan. Pero may paparating ho tayong big one. Pero kung papansin ninyo, ang taon na ito, ang daming lindol na sunod-sunod na nangyari. Worldwide. Diba? Worldwide, kumalat ang lindol. Volcano din, no? Hindi niyo pa ba napapansin? Even volcano, di ba? Ito yung iba ang energy ng taon na ito. Sisiguraduhin ko sa inyo, iba. Preparation, sa akin kasi, not physically, preparation with the relationship with God. Preparation with your spirit. Walang realization sa mga magnanakaw. Ay, ganun. Sa mga nagiging pag-upo doon. Kasi ayan na yung pera. Hindi mababago ang takbo ng Pilipinas. Kasi nasa ang kadumihan ng gobyerno mismo kasi hindi pa nila nababago ang sistema. Paano mababago ang sistema? Ang tagal ho. Generation. 2 presidente pa bago mabago ang sistema ng bansa. At ang susunod na presidente, hindi pa yung susunod. Ibig sabihin, may isang nakikita, yung isang yon. Ang nakatutok doon kung paano niya paunlarin ang bansang Pilipinas, ang mga mahihirap. Kinumpit natin yung 2 presidente pa. After pa nila, di ba? 3 presidente. Mula dito, sa presidente ito, 3 pa. Yes. 10 taon po yun. Doon pa lamang yung presidenteng yun ang nakikita ko, mas maayos siya sa lahat. Matagal pa, 2 generation. Kasi ang presidenteng yun nakikita ko, hindi greedy sa pera. Kung paano ang tao tutulungan, kung paano magiging matagal pa. Diba? Diba yung Angel Airlines bumagsak tapos mga observation like so fragile, no? Isang pamilya pinagandaan nila buong buhay. Kasi nga, diba sabi ko nga, iba yung energy ng mundo. So, yung situation na yun, not the time, pero parang pili ko talagang trahedya yun ng parang may something na magnetic forces na yung magnetic field, nagsishift. Yun yung sinasabi ko, may iba yung energy, kaya nga yung magnetic force na yun. No? So talagang kailangan, well, kung gusto niyo maglakbay, okay lang. Siyempre, ang kailangan pag-aralan talaga ng mga airline, yung condition ng aeroplano nila dapat maayos. Sana yung mga luma, huwag nang gamitin, sana bago talaga. Local airlines natin, Cebu Pacific, Philippine Airlines. Okay naman, pero may nakita ako mga maliliit na aeroplano na babagsak. Sana naman minor, Mga 5 aeroplano nakikita kong babagsak. O magkakaroon ng problema ang isa sa hindi naman plug natin na airline. Check yung mabuti. Mag-check merong isang magiging problema. Kumbaga ang nakikita ko dito yung landing wala sa itaas uli. Sa landing nagkaroon ng depekto na pwedeng magkaroon ng parang apoy o usok. Pero I guess ligtas naman sana itong mga Sa lahat ng binuklat mo sa bara, anong pinaka-kakaiba? Yung tubig. Tubig. Yung talaga magkaroon ng contamination sa tubig.
Hindi ba yung... Yan ang mangyayari. May mangyayaring contamination sa tubig na magiging problema ng buong mundo ang tubig. Pero siguro, mali mo, Pilipinas di naman ma-affect. Pero kasi pag merong nuclear na ang hangin yan. Diba? Kasi ang nakikita ko, ang titirahin talaga, dun sa yung tubig ang uunahin. Sana naman pangyari yan. Upang walang mainom ang tao. Yun yun. Yung radiation, yung ulan. So, dadamay yun, di ba? Oo. Kaya mahirapan. Isa yan sa magiging tagbutom ng tao, yung pagkauhaw sa tubig. Ito pa pala, ang gobyerno medyo nakakita ko ng kaguluhan din, ha? Sa gobyerno? Oo, ha? Pwede kasi ang nakaupo ngayon, medyo nakikita ko, lalo ang next year, o bago matapos na ito, may lalabas na issue na medyo may gulo ako nararamdaman. And sana mali uli ako. Kung tutusin, gusto ko sana matapos ng presidente ang termino niya. Di ba sabi ko, meron siyang pagbabagong gagawin na maaari pa rin mapagpatuloy. Pero, meron pa rin negative energy na pumapasok. Matatapos siya nga ba kanyang termino? May gulo kasi akong nakikita. Pag hindi niya naiayos yan, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Ibisa. Sino ba ang vice president, di ba? Yun yun. At nararamdaman ko, nananahimik lang ang dalawang partido, pero may sasabog na bigla. Na issue. Yes. Makakauwi ba si Tatay Digong? Kung makakauwi ho ba si Tatay Digong? Marami nagtatanong sa akin yan. Palagay ko, mayroong pagbabago sa kaso ni Digong, pero may kaso pa rin. Okay. Hindi ko alam kung makakauwi o dinala lang siya sa isang bansa. Pwedeng gano'n, ha? Makampunin siya sa isang bansa. O, pwede siyang maampon sa ibang bansa. Pero magandang balita pa rin yun sa mga Duterte na fans, no? Kumbaga, wala siya doon sa showbiz. sa Hague. Sa Hague. Lumipat siya sa another second floor. Kasi siya rin magsasuggest, ayaw kong pumunta ng Pilipinas. Okay. Doon muna ako sa bansa ngayon. Kunyari, doon muna ako sa Thailand. Pwedeng ganon. Pwede rin naman, doon muna ako sa Malaysia. Pwede rin naman, doon muna ako sa Amerika. Sino man ang mag-aapon sa kanya? Feeling ko Amerika. Basta medyo may pagbabago sa case na may iaangat ng konti. Pero may case pa rin. So, mapagbibigyan na yung nga ampunin ng isang bansa. Ako ba Senator Bato nga pala? No? Total na panggit mo yan. Naku, ingat. Kasi pwede siyang magkaroon ng mapunta siya sa ICC ba? Hindi ko gusto nakikita kay Bato may kaso siya nga harapin. Kumaga dito, hindi pa siya ligtas. May issue na ibibigay pa sa kanya. Magkakaroon ba ng realignment ng mga politiko na may lilipat kay Bongbong Marcos o lilipat? May mga nagsisilipat na. Ayun, lilipat. Kay BP. Kay BP. Magkakaroon ng ganun. May mga subject na pero syempre na yung iba alis parang lilipat. May mga ganun na actually. Nakikiramdaman. May nakikiramdam na. Pero kung maayos na ng presidente, tuloy siya eh. Ayusin lang yan, no? Lalamang Maayos yan. May lalamang talaga kapag nangyari yun. Ano ibig sabihin? Queen. Papalitan siya. May lalamang na babae. Sabi mo, sino lalamang sa dalawa kung sa alay, di ba? Yung sa alay na paglipat, sa babae lahat ng sipunta. Okay. Yun. Pero, dasal ko pa rin, sa nakita ko nga, na pag naiayos niya ito, matatapos ng term ang presidente. Dasal ko yun, ha? Saka yung may kung ito ay harapin niya talaga, ng talagang maayos, yung plano. Kasi ngayon, magulo pa. Marami rin galit yung presidente, no? Marami, actually. Medyo iba tahimik lang, medyo natatakot. Yung iba naman parang ayaw na makialam, diba? Yun. Narinig yung hula ni Jovi. May posibilidad kapag hindi inayos ni President Bongbong Marcos yung mga pangyayari ngayon, maaring hindi niya matatapos ang kanyang termino. Mapapalitan siya ni VP Sara Duterte kapag, yan ang sabi sa hula, kapag hindi niya masiayos yung mga pangyayari ngayon. Alam niyo po, kung gusto talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na babalik ang mga tao sa kanya o bibilib sa kanya, ang gawin niya, magpagtanggila siya, huwag siya masyadong makinig din sa mga gilid-gilid niya. Pauwiin niya si Pangulong Rodrigo Duterte at siya na mismo ang humingi ng suri kay VP Sara Duterte.
Pero malamang hindi niya gagawin yun. Malabong gagawin niya yun dahil maraming nagasulsul dyan sa gilid niya, di ba? Malabong gagawin niya yun. Kapag tuloy-tuloy niyang hindi maayos ito, ayan, yung hula na yan, sigurado po mangyayari po yan. Mangyayari po yan. Dahil sinasabi na nga niya na may dalawang partido na nanahimik lang. At yan, pagka pumutok na yan, diyan na po marami magsisilipatan kay BP Sara Duterte at hudyat na po yan ng pag-alis ni Presidente Marcos o hindi matatapos ang kanyang termino. Kaya ako sa kanya, dapat pauwiin si Pangulong Rodrigo Duterte, pero tingin ko hindi po talaga niya gagawin. Pero si General Bato, nakakaawa po si General Bato. Alam mo bakit? Ayan, sinabi niya may hindi siya magandang nakikita kay General Bato. Mapupunta daw sa ICC. Kawawa naman si General Bato. Sana hindi mangyari yan. Kasi yan si Turi, di ba sinabi na niya. Naghihintay na lang sila ng sa baga warrant galing sa ICC. Madali na lang hulihin si General Bato o Senador Bato. Sa baga siguro may nakaplano na yan na in case na may dumating na ICC warrant kay Senador Bato, may plano na yan sila kung paano nila dadalhin naman doon si Senador Bato de la Rosa. Pero hindi mangyayari yan. Saka isa pa, sa hula dito ni Jovi, makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte, pero doon sa ibang bansa siya maninirahan. Hindi siya muna uuwi sa Pilipinas. Pero okay na rin yun. Maganda na rin yun para may mag-alaga kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil pumapayat na po siya ngayon ayon kay BP Sara Duterte. Bumabagsak ang katawan. Kaya sana maayos si Bongbong to. Kapag hindi, yung hula ni Jovi, mangyayari yan sa sunod na taon dahil may dalawang malaking grupo na o dalawang malaking partido na nanahimik lang muna ngayon. Tapos marami pa dyan na nanahimik, tumatiming lang po yan, lalo na marapit na po ang eleksyon. Mabilis na po yung 2028. Kaya yan, nagpapakiramdama na po yan. Kapag napalitan yan si Romualdez, diyan na po mag-uumpisa yan. Kapag hindi pa rin inayos si Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte talaga. Yan ang dahilan kung bakit babagsak ang kanyang panunungkulan. Kaya i-comment nyo po dito mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo dito sa hula ni Jovi. Kung magkakatotoo ba ito o hindi. I-comment nyo lang po sa baba.